Ang gintong ningning ng mga chandelier ay bumalot sa marmol na sahig ng isa sa mga pinakaprestihiyosong hotel sa lungsod. Bawat ibabaw ay kumikinang, pinakintab ng perpekto, at bawat sulok ay parang bumubulong ng yaman at pribilehiyo. Mga bellboy sa malinis na uniforme ang nagtutulak ng mga luggage cart na dumadaan sa mga bisita na nakasuot ng designer na damit, ang kanilang takong ay tumatama ng matalas sa marmol. Ang receptionist ay mabilis na nagtatype sa likod ng front desk, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa computer screen, ang kanyang perpektong manicured na mga kuko ay tumitipa ng maisanay na pagka-impatient. Ito ay isang mundo kung saan ang itsura ang higit na mahalaga sa lahat, kung saan ang luxury ay pera at ang humility ay madalas na hindi napapansin na pagkakamalan bilang kawalan ng kahalagahan. At pagkatapos, nang walang anumang fanfare o anunsyo, pumasok si Manny Pacquiao. Walang bodyguards, walang entourage, walang flashing cameras. Isang lalaki lang sa simpleng polo shirt, faded jeans, at sira-sirang sneakers na may dalang simpleng travel bag gumalaw siya ng kalmado sa lobby, ngumingiti ng magalang sa ilang curious na tingin na natanggap niya. Nagbulungan ang mga tao sa kanilang sarili, halos hindi naniniwala na may makakapasok sa ganoong granding espasyo nang walang karaniwang display ng yaman o status. Ang presensya ni Manny ay hindi sumisigaw ng celebrity o grandeur. Sa halip, ito ay naglalabas ng isang bagay na mas banayad. Kumpiyansa ng walang yabang, pasensya ng walang pagmamadali, at humility ng walang self-doubt. Ang receptionist ay halos hindi man lang tumingin sa kanya, ang kanyang mga daliri ay patuloy na tumitipa sa keys na parang siya ay invisible. Nang mapansin niya, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa kanya mula sa kanyang plain na damit hanggang sa maliit na magalang na ngiti na humila sa kanyang mga labi. Yes, tanong niya ng flat, na parang siya ay isang abala kaysa sa isang bisita. Gusto ko pong mag-book ng room, please, sabi ni Manny ng kalmado, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Walang pag-aalinlangan, walang self-importance, puro tahimik na respeto. Bahagyang tumaas ang kilay ng receptionist, isang smirk na nagbabanta na mabuo. Fully booked po kami, sabi niya, ang kanyang tono ay clipped at dismissive. Tumingin si Manny sa paligid. Hindi crowded ang lobby. May mga bisita na nag-check out. Malaya ang galaw ng staff at ang ibang customers ay naghihintay ng kalmado. Tumango siya ng magalang sa paligid. Nagsimulang kumalat ang mga bulong sa lobby. Ilang bisita ang tumawa ng mahina sa ilalim ng kanilang hininga, tumitingin sa ordinaryong lalaki na nangahas humingi ng room dito. Dalawang kasamahan sa front desk ay lumapit sa isa't isa, nagbulungan at naghahagis ng sideways glances kay Manny. Curiosity na halo ng judgment. Hindi nag-react si Manny. Hindi siya nag-argumento, hindi siya nagkunot ng noo, hindi siya nagtaas ng boses. Simpleng naghintay lang siya. Ang kanyang kalmadong presensya lamang ang nagsimulang baguhin ng banayad ang atmosphere, na ginagawang mas malakas ang mga arrogant murmurs at ginagawang medyo mas maliit ang judgmental stares. Nakapasok ka na ba sa isang lugar at naramdaman mong completely invisible? Paano mo hahawakan kung hahatulan ka ng mundo base lang sa itsura mo? Comment below. Kahit sa unang ilang sandali, isang bagay ang malinaw. Lahat sa lobby ay underestimated siya at wala silang ideya kung gaano sila kalaki ang mali. Gusto ko pong mag-book ng room, please, ulit ni Manny Pacquiao ng kalmado, lumapit sa reception desk na may parehas na magalang at unasuming ng ngiti. Ang kanyang demeanor ay tahimik, halos serene, ngunit may hindi natitinag na sense ng dignity na nakakaakit ng mga mata nang hindi nangangailangan ng atensyon. The receptionist ay halos hindi tumingin. Fully booked po kami, sabi niya ng flat, ang kanyang tono ay tight at dismissive, na parang ang pagsasabi pa ng higit pa ay mangangailangan ng effort na ayaw niyang ibigay. Tumitipa ang kanyang mga daliri sa keyboard at mabilis na bumalik ang kanyang mga mata sa screen, ini-ignore ang tahimik na presensya ng lalaking nakatayo lang sa harap niya. Tumingin si Manny sa lobby at may isang bagay na hindi nag-add up. May mga bisita na nag-check out. Malaya ang galaw ng bellboys. Lumalagpas ang mga luggage cart nang walang congestion at hindi mahaba ang linya sa desk. Gayunpaman, pinilit pa rin niya. Tumango siya ng magalang. Nakuha ko po. Baka pwede niyo pong i-check ulit. Nanatiling kalmado ang kanyang boses, halos gentle, ngunit may bigat dito. Isang banayad na challenge na parang nakabitin sa hangin. Sa likod niya, nagbulungan ang mga kasamahan at nagpalitan ng sideways glances.
Isang young male receptionist ay lumapit sa kanyang coworker at bumulong ng sapat na malakas para marinig ni Manny. Siguro akala niya budget into, ngumiti siya sa sarili niyang biro, inaasahan na mag-react si Manny, mag-argumento o umalis ng galit. Pero nanatiling kalmado si Manny, nakatayo ng tahimik, ang kanyang mga kamay ay nakapatong ng gaan sa kanyang travel bag, ang kanyang composure ay lalong naging unsettling sa kanila. Ilang bisita sa linya ang napansin ang interaction. Ilan ay tumawa ng mahina, inaakala na nakikita nila ang isang lalaki na out of place. Isang nobody na magalang na inidismiss ng mga nag-iisip na sila ay superior. Ang arrogance sa boses ng receptionist ay palpable. "Sir," sabi niya ng matalas, lumapit ng bahagya. "Wala po kaming rooms. Baka gusto niyo subukan ang ibang hotel, yung mas akma sa range niyo." Hindi nag-flinch si Manny. Simpleng nagmasid lang siya. Ang kanyang mga mata ay steady, tinatanggap ang bawat detalye. Ang mga bulong, ang mga smirk, ang pag-ikot ng mga mata, ang tawa sa ilalim ng hininga. Sa iba, ang ganitong dismissal ay maaaring magdulot ng irritation, galit o kahihiyan. Pero nanatiling composed, patient, at unbothered si Manny, hinahayaan ang bigat ng kanyang katahimikan na magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Lumihis siya ng bahagya, hinayaan ang mag-asawa sa likod niya na mag-check-in. Lumipat siya sa isang malapit na leather chair, gently inilagay ang kanyang travel bag sa sahig. Umupo siya ng may posture na hindi defensive ni slouched, simpleng kalmado, tahimik at observant. Nagsimulang magbago ng banayad ang atmosphere sa lobby. Ang kanyang pagtanggi na mag-escalate, ang kanyang pagtanggi na mag-argumento, ay ginawang uncomfortable ang mga onlookers. Ang mga bisita na dating nagbulong at tumawa ay nagpalitan na ngayon ng curious glances. Bakit hindi siya umaalis? Bakit hindi siya nag-react ng galit? Ulit na sigaw ng receptionist, na frustrated na hindi siya umalis. "Sir," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarcasm. "Gaya ng sinabi ko, wala po kaming magagawa para sa inyo dito. Pwede kayong maghintay, pero hindi nito mababago ang kahit ano." Lumutang ang kanyang mga salita sa lobby, nakakaakit ng higit na atensyon. Kumalat ang mga bulong na parang alon sa tubig. Nagsimulang mapansin ng mga bisita ang mga detalye na hindi nila napansin noon. Ang kalmadong determinasyon sa posture ni Manny, ang pasensya na ginagawang maliit ang kanilang sariling impatience. Kahit ang junior bellboy na nagdadala ng luggage ay bumagal ng dumaan kay Manny. Isang tingin na puno ng simpatsya at respeto ang napalitan, halos hindi napansin ng senior staff. Ang stillness ni Manny ay nagsimulang i-unsettle ang arrogant energy ng kwarto. Sa unang pagkakataon, ang mga nagmumok sa kanya ay napagtanto na ang kanilang pag-ugali ay tahimik na naobserbahan, nakatalob, at nararamdaman nila ang banayad na bigat ng accountability na pumipindot kahit hindi pa nila ito maartikulo. "Ano ang gagawin mo sa lugar ni Manny? Mag-aargumento ka ba, aalis ng galit, o mananatiling kalmado at magmamasid? Comment below. Gusto naming malaman ang iyong strategy." At pagkatapos ay ginawa ni Manny ang isang bagay na mas disarming. Inabot niya sa kanyang travel bag, kinuha ang isang maliit na notebook, at nagsimulang magsulat ng tahimik. Hindi siya mukhang galit, frustrated, o defeated. Mukha siyang thoughtful, reflective, halos parang nagdo-document hindi lang sa eksena sa harap niya, kundi sa karakter ng mga taong akala nila hawak nila ang lahat ng kapangyarihan. Ang arrogance ng staff, ang judgments ng mga bisita, at ang dismissive attitude ng receptionist ay lahat tahimik na naitala sa kanyang kalmadong obserbasyon. Sa wala pang 1 minuto, nabago na ang lobby. Ang nagsimula bilang simpleng request para sa room ay naging tahimik na spectacle, isang test ng pasensya, humility at integrity. Ang mga nag-iisip na hawak nila ang authority ay napagtanto ang isang kakaibang bagay. Ang ordinaryong lalaking ito ay tahimik na nagko-command sa kwarto gamit lang ang kanyang presensya, ang kanyang kalmado, at ang kanyang dignity. Underestimated nila siya. Hindi pa nila alam kung sino siya. At malapit na magsisisi sila. Hindi nag-argumento si Manny Pacquiao. Hindi siya nagtaas ng boses. Sa halip, gumalaw siya ng may tahimik na dignity na parang hindi natural sa isang lobby na puno ng arrogance at entitlement. Lumihis siya, hinayaan ang isang well-dressed na mag-asawa sa likod niya na mag-check-in ng walang pag-aalinlangan.
Pagkatapos, nang walang salita, lumakad siya patungo sa isang leather chair sa sulok ng lobby, inilagay ang kanyang modest travel bag sa sahig, at umupo. Ang kanyang posture ay upright ngunit relaxed, nag-aakit ng atensyon ng hindi nangangailangan. Ang mga bisita na dating nagbulong at nag-snicker ay biglang natagpuan ang kanilang sarili na naaakit sa kanyang kalmadong presensya. May isang bagay sa paraan ng kanyang pag-upo, notebook sa kamay, tahimik na nagsusulat ng maliit na notes, na magnetic. Hindi ito yabang o pride. Ito ay pasensya, obserbasyon, at self-control. Kahit ang receptionist, na mabilis na nag-dismiss sa kanya, ay nagsimulang maramdaman ang banayad na pagbabago sa hangin, kahit hindi pa niya naiintindihan kung bakit. Isang young bellboy, si Daniel, ay bumagal ang kanyang hakbang nang dumaan kay Manny. Ang bata ay matagal nang nagtatrabaho ng mahabang shift, nagdadala ng mga bag na mas mabigat sa kanya, tumatakbo ng errands para sa demanding na bisita, at bihira makatanggap ng acknowledgement. Nagkita ang mga mata ni Daniel kay Manny sandali, at sa isang saglit, isang tahimik na pag-unawa ang napalitan sa pagitan nila. Walang fanfare, walang sinasalitang salita, puro recognition ng effort at dignity. Nagbigay si Daniel ng maliit, halos apologetic na nod bago ipagpatuloy ang kanyang duties. Pero ang gesture ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ng receptionist. Lalong lumaki ang irritation ng receptionist sa bawat minutong lumilipas. Hindi umalis si Manny. Hindi siya nagprotesta. Hindi siya nagmamakaawa. Simpleng naroroon lang siya, patient, kalmado at hindi natitinag. Sa paligid niya, kumalat ang mga bulong sa mga bisita. Ilan ay nag-shift ng uncomfortable na pagtanto na ang lalaking tinawanan nila ay nagpapakita ng composure na higit pa sa kanila. Ang iba ay nanonood ng curious, nagtataka kung sino talaga siya at bakit walang ibang napapansin sa kanyang tahimik na authority. Ang mga bellboys at junior staff ay napansin ang isang bagay na mas remarkable. Narito ang isang taong hindi humahatol base sa itsura o status. Narito ang isang taong nagmamasid, nakikinig, at nagbibigay ng respeto nang hindi nangangailangan ng kahit ano kapalit. Para sa kanila, ito ay parehong inspiring at unsettling. Sanay na sila sa hierarchy ng hotel, ang mahigpit na rules, ang tahimik na oppression, ang dismissive glances. At gayunpaman, ang presensya ni Manny ay nag-disrupt dito ng walang kahirap-hirap. Binuksan ni Manny ang kanyang maliit na notebook at nagsimulang magsulat ng notes. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, deliberate, at thoughtful. Hindi lang niya inoobserbahan ang staff. Tahimik niyang dinodocument ang arrogance, prejudice, at dismissiveness na naranasan niya. Bawat eye roll, bawat bulong, bawat maliit na act of condescension ay naitala, kahit walang makakakita kailanman sa mga pahinang iyon. Parang nagko-collect siya ng proof, hindi para parusahan, kundi para ibunyag ang katotohanan sa tamang sandali. Parang nagbago ang lobby sa paligid niya. Ang patuloy na ingay ng mga usapan at ang kalabog ng mga gulong ng luggage ay nawala sa background. Kahit ang mga chandelier, gintong at imposing, ay hindi makakakomand ng atensyon tulad ng tahimik na pasensya ni Manny. Ang mga bisita na handa nang i-dismiss siya ay nagsimulang maramdaman ang banayad na uniisi. Bakit hindi siya nag-argumento? Bakit hindi siya umalis? Ang kanyang kalmadong defiance ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga sigaw. Sa unang pagkakataon, ang staff na nag-mock sa kanya ay nagsimulang makita na ang kanilang pag-ugali ay nagsasabi ng higit patungkol sa kanila kaysa sa kanya. Ang kanilang arrogance, ang kanilang judgment, ang kanilang assumptions, lahat ay nasa display, tahimik na naitala ng isang lalaking underestimated nila. Lalong lumakas ang tension sa lobby sa bawat segundo. Bawat maliit na galaw ni Manny, mula sa pagtango ng ulo hanggang sa malambot na tingin, ay parang may bigat na pinipilit ang mga nasa paligid niya na muling isaalang-alang ang kanilang sariling aksyon. Nakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan ang calmness ng isang tao ay inilantad ang arrogance ng iba? Ano ang gagawin mo sa lugar ni Manny? Mag-aargumento o magmamasid? Lumipas ang mga minuto. Patuloy ang normal na daloy ng lobby. Mga bisitang dumarating at umaalis. Mga bellboy na nagdadala ng luggage. Pero nagbago ang energy. Ang nagsimula bilang simpleng request para sa room ay naging tahimik na spectacle. Nanonood, naghihintay at nagtataka ang mga tao. Hindi pa sinusubukan ni Manny na patunayan ang anumang bagay,
pero ang kanyang presensya lamang ay isang tahimik na challenge sa mga assumptions, biases, at pride sa paligid niya. Hindi siya nagsabi ng isang salita ng galit. Hindi niya inihayag kung sino siya, pero malapit na, ang lobby ay magsasaksi ng isang katotohanan na hindi mapag-aalinlanganan na walang arrogance ang makakaligtas dito. Pagkatapos ng ilang minutong tahimik na obserbasyon, tumayo si Manny Pacquiao mula sa kanyang upuan at lumakad ng kalmado pabalik sa front desk. Tumuwid ang receptionist sa kanyang upuan, visibly irritated. Yes, sabi niya ng matalas, na parang ang kanyang simpleng pagbabalik ay personal na affront. Ngumiti ng gently si Manny. Gusto ko pong i-check ulit kung pwede, sabi niya ng malambot. Ang kanyang tono ay magalang, ngunit may banayad na authority. Minsan ang maliit na effort ay makakagawa ng malaking pagkakaiba para sa isang taong nangangailangan ng tulong. Naningkit ang mga mata ng receptionist, ang kanyang mga labi ay pumindot sa isang manipis na linya. Sir, sinabi ko na po sa inyo na full kami, snap niya. Wala po dito para sa inyo. Lumutang ang kanyang boses sa lobby, nakakaakit ng curious glances mula sa mga bisita. Bahagyang tinagilid ni Manny ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay kalmado, measured at diretsyo. Sabihin niyo nga po, tanong niya ng gently. Ganito po ba ninyo tratuhin ang lahat ng inyong bisita, o yung mga hindi lang mukhang bagay? Nakabitin ang mga salita sa hangin na parang may bigat, mas mabigat kaysa sa mga chandelier sa itaas. Ilang bisita ang nag-shift ng uncomfortable, nagbulungan sa isa't isa, habang ang iba ay tumango ng banayad sa pagsang-ayon. Ilan pa ay nakagat ang kanilang labi, na pagtanto na sila ay komplisit sa katulad na judgments sa kanilang sariling buhay. Kumurap ang receptionist, ang kanyang confidence ay nag-falter sa unang pagkakataon, kahit mabilis niyang tinakpan ito ng shallow glare. Nagpatuloy si Manny, ang boses ay malambot ngunit deliberate. Hindi lahat ng lumalakad sa mga pintong ito ay nakasuot ng mamahaling damit, pero bawat taong pumapasok ay karapat-dapat sa respeto. Hindi ba? Kumalat ang ilang bulong ng acknowledgement sa lobby. Isang businesswoman sa Pearls ay bumulong sa kanyang kasama. May punto siya. Tumigas ang receptionist, malinaw na nakakaramdam na cornered. Sir, hindi ko po kailangan ng lecture, sabi niya, sinusubukang makuha muli ang kontrol. Ito ay 5-star hotel. Hindi namin basta tratuhin ang mga tao na parang wala silang halaga. Bahagyang lumapit si Manny, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may hindi mapagkakamali na bigat. Standards, tanong niya ng tahimik, halos rhetorically. Ang ating standards ay sinusukat lang ba sa damit at wallet? Ang young male receptionist na dating ngumiti ay nag-falter, ang kanyang smirk ay nawala sa ilalim ng steady na tingin ni Manny. Ang mga bisita na dating passive onlookers ay ngayon ay lumapit. Ilan ay tumango ng banayad. Ang iba ay visibly embarrassed sa realization ng kanilang sariling judgments. Pagkatapos ay tinanong ni Manny ang tanong na nagpagising sa hangin ng lobby. Ano ang gagawin niyo kung may pumasok dito na talagang nangangailangan? Isang taong pagod, gutom, baka hindi pa nakasuot ng pinakamaganda. Iiwan niyo rin ba sila? Tumigas ang mukha ng receptionist, ngunit bahagyang nag-alinlangan ang kanyang boses. Hindi po iyon ang problema ko. Ang trabaho ko ay panatilihin ang standards ng hotel na ito. Ang mga taong hindi kayang bayaran ay hindi dapat subukan pa. Tumigil si Manny, hinayaan ang kanyang mga salita na manatili sa katahimikan. Pagkatapos ay bahagyang lumapit siya, ang kanyang mga mata ay lumambot, ang kanyang tono ay nag-aanyaya ng reflection. At paano kung isang araw ikaw mismo ang nasa posisyon na iyon? Paano kung mawala sa iyo ang lahat at kailangan mo ng isang taong tratuhin ka ng may dignity? Hahatulan mo pa rin ba base sa itsura? Lalong tumahimik ang lobby. Kahit ang tunog ng mga gulong ng luggage na gumugulong sa marmol ay parang nawala sa background. Ang mga bisita, staff, at kahit ang receptionist ay naramdaman ang bigat ng tanong. Sa unang pagkakataon, ang arrogance na nagdomina sa kwarto ay naramdamang maliit at marupok. Sa wakas, tumalikod si Manny at bumalik sa kanyang upuan, nanatiling kalmado, nanatiling patient. Pero ang pagbabago sa kwarto ay hindi mapagkakamali. Ang kanyang mga tanong ay tumago sa facade ng authority, inilantad ang mga assumptions, prejudice, at condescension na hindi napapansin o ini-ignore ng halos lahat. Isang junior bellboy, si Daniel, na nagpakita ng banayad na tingin ng simpatsya kanina, ay tumigil sa kanyang trabaho.
Napansin niya ang tahimik na paraan ng confrontation ni Manny at kung paano ito nagko-command ng respeto nang hindi sumisigaw o nagagalit. May aral dito, hindi tungkol sa rules o pera o luxury, kundi tungkol sa dignity, fairness, at empathy. Lumipas ang mga minuto, ngunit nanatili ang tension. Ang kalmadong presensya at pointed questions ni Manny ay dahan-dahang ginagawang room ng reflection ang isang lobby na puno ng judgmental whispers. Ang arrogance ng ilang staff ay ngayon ay tempered ng self-consciousness, habang ang mga bisita ay tahimik na napagtanto na sila ay bahagi ng mismong prejudice na ini-highlight ni Manny. Akala ng receptionist na hawak niya ang lahat ng kontrol, pero hindi pa inihayag ni Manny kung sino talaga siya. At kapag nalaman niya, ang impact ay hindi malilimutan. Pagkatapos ng ilang minutong tense na katahimikan, isang young bellboy na nagngangalang Daniel ay tahimik na lumapit kay Manny. Ang kanyang mga hakbang ay hesitant, halos nerbiyos, hawak ng mahigpit ang handle ng luggage cart na parang isang kalasag. Matagal na niyang ninoobserbahan ang interaction mula sa malayo, alam ang disdain ng receptionist at ang judgmental glances ng ilang bisita. Matagal na niyang natutunan na sa lobby na ito, ang humility at hard work ay madalas na invisible. Sir, sabi ni Daniel ng malambot, ang kanyang mga mata ay nerbiyos na tumingin patungo sa front desk. Pasensya na po sa pagtrato nila sa inyo. Hindi lahat dito ay ganito. Tumingala si Manny, ang kanyang kalmadong mga mata ay nagkita kay Daniel. Nagbigay siya ng reassuring smile. Salamat, Daniel. Sabihin mo nga, ganito ba nila lagi tratuhin ang mga bisita? Hinirap ni Daniel ang paglunok. Hindi po palagi. Kapag lang akala nila hindi dapat dito ang isang tao, amin niya. Ang kanyang boses ay tahimik ngunit may bigat ng mga taon ng unnoticed effort. Lumambot ang tingin ni Manny at bahagyang lumapit siya, inaanyayahan si Daniel na magkwento pa. At ikaw, tanong ni Manny ng gently. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? 3 years po, sagot ni Daniel, ang kanyang mga balikat ay tumigas habang bumalik ang memorya. Nagsimula ako noong 19 ako. Nagkasakit ang nanay ko at kailangan kong huminto sa pag-aaral para matulungan siya sa gamot. Ang trabahong ito lang ang nakita ko. Bahagyang nanginig ang kanyang boses habang nagsasalita, inilalantad ang pagod at responsibilidad na dala niya araw-araw. Tumango ng mabagal si Manny, hinayaan ang mga salita na lumubog. Dapat mahirap iyon, magdala ng ganong karaming responsibilidad sa murang edad, sabi niya ng malambot. Tumigas ang lalamunan ni Daniel, ngunit nagpatuloy siya. May mga araw na double shift ako, amin ni Daniel. Nagdadala ng mga bag na mas mabigat sa akin, tumatakbo ng errands para sa mga bisita, at minsan ay sinisigawan pa rin kung mabagal ako. Sinasabi ng manager na dapat lagi kaming nakangiti, kahit ano pa, pero minsan mahirap mumiti kapag umuwi ka at napagtanto na hindi mo pa rin mababayaran ng buo ang renta. Maingat na nakinig si Manny, sinisip-sip ang bawat salita. Ginagawa mo ang iyong best, Daniel, sabi niya ng tahimik. At iyon ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong nakikita nila, kaysa sa mga chandelier, kaysa sa pinakintab na sahig at brass railings. Kumurap si Daniel, nagulat sa compassion sa boses ni Manny. Ilang bisita at tiyak na walang management ang nagtanong kailanman tungkol sa kanyang struggles o talagang nakinig. Sa unang pagkakataon, may nakakita sa kanya, hindi bilang isang worker na dapat i-dismiss, kundi bilang isang tao na may dignity, responsibilidad at puso. Bahagyang lumapit si Manny, ibinaba ang kanyang boses na parang direktang nagsasalita sa puso ni Daniel. Alam ba ng iba rito ang kwento mo? Umiling si Daniel. Hindi sila nagmamalasakit. Sa kanila, invisible lang ako. Minsan tinatawanan nila ako, sinasabi na wala akong mararating. Kahit ang receptionist ay minsang nagsabi, ang mga katulad mo ay dapat magpasalamat na lang na humihinga ng parehong hangin ng mga bisita. Bahagyang tumalas ang tingin ni Manny pagkatapos ay lumambot. At paano iyon nakaramdam sa iyo? Tanong niya ng gently. Maliit pakiramdam ko, amin ni Daniel, isang mahinang ngiti ang lumitaw kahit sa bigat ng mga taon ng dismissal. Pero sinusubukan kong hindi ipakita. Patuloy lang ako dahil kung titigil ako, wala nang maibibigay ang pamilya ko. Parang nawala sandali ang lobby. Ang kumikinang na marmol na sahig, ang mga nagliliwanag na chandelier, at ang mga bulong ng mga bisita ay naging background noise sa raw honesty sa pagitan ni Manny at Daniel.
Ang kalmadong presensya at attentive listening ni Manny ay nagpagawa kay Daniel na valued sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Daniel, sabi ni Manny sa wakas, ang kanyang tono ay steady at sincere. Hindi ka invisible. Ang iyong struggle, ang iyong sacrifice, mas mahalaga iyon kaysa sa luxury ng hotel na ito. Dahil may dala ka ng isang bagay na walang halaga. Pagmamahal sa pamilya mo, responsibilidad at integrity. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong marmol na sahig o gold-plated chandelier. Nanlaki ang mga mata ni Daniel, puno ng luha, ngunit tumangging bumagsak. Walang nagsalita sa kanya ng ganito kailanman. Hindi ang kanyang managers, hindi ang mga bisita, hindi kahit ang kanyang sarili. Ngunit narito si Manny Pacquiao, isang lalaking ang achievements ay umabot sa buong mundo, kinikilala ang kanyang worth at ang dignity sa kanyang hard work. Sa malapit, ilang bisita ang nakarinig ng bahagi ng usapan. Ang kanilang tawa at judgment kanina ay napalitan ng thoughtful silence. Isang babae sa PRLs ay nakagat ang kanyang labi, naalala kung paano niya inidismiss ang isang hotel worker noong isang araw lang. Samantala, ang receptionist ay nag-fidget sa kanyang computer screen, hindi makatago sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga tanong ni Manny at ang honesty ni Daniel ay tumago sa bubble ng arrogance at pretense na nagdomina sa lobby. Hindi pa tapos si Manny. Alam niyang may higit pa dapat alamin, hindi lang tungkol kay Daniel, kundi tungkol sa kultura na nagpapahintulot sa ganitong injustice na hindi mapansin. Bahagyang lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nanatili sa yaong bellboy. Daniel, kung tatanungin ko ang iba rito tungkol sa iyo, ano ang sasabihin nila? Nagdalawang isip si Daniel. Siguro sasabihin nila na clumsy ako o mabagal. May tumatawa sa akin kapag natitisod ako sa luggage carts. Hindi nila nakikita na lagi akong kulang sa tulog. Tumango si Manny. Alamin natin, sabi niya ng kalmado, tumayo at lumakad patungo sa isang maliit na grupo ng staff na nagkakatipon malapit. Namula ang mukha ng receptionist sa annoyance. Sir, sabi niya, sinusubukang i-assert ang control. Walang saysay na istorbohin ang staff. Full kami. Hindi ito appropriate. Hindi pinansin ni Manny, lumapit sa isang housekeeper na nag-aayos ng mga bulaklak malapit sa elevator. Excuse me, sabi niya ng magalang. Kilala mo ba si Daniel? Natigilan ang housekeeper, nagulat sa tanong. Po, bulong niya, ang kanyang boses ay mababa. Isa siya sa pinakamahusay na manggagawa dito. Minsan nakikita ko siyang natutulog sa storage room tuwing break dahil hindi niya kayang umuwi. Lumambot ang ekspresyon ni Manny at gayon pa man tinatrato nila siya na parang basura. Tumango ang housekeeper. Sumali ang isa pang staff member, isang matandang porter, sa usapan. Ang batang iyon ay maihigit na puso kaysa sa sinuman sa building na ito, sabi niya ng groove. Ibinibigay niya ang kalahati ng kanyang lunch sa mga bagong trainee na walang pagkain. Pero ang mga manager, nakikita lang nila ang isang bata sa sira-sirang uniforme. Lumapit ang mga bisita sa malapit, ilan pa ay inilagay ang kanilang mga inumin, sinisip-sip ang katotohanan. Kahit isang well-dressed na businessman ay nagdagdag ng kanyang boses. Matagal na akong nakakatuloy dito. Isang beses ay dinala niya ang 6 kong suitcase pataas sa 3 palapag ng masira ang elevator. Tinanggihan niya ang tip, sabi niya, Sir, bayad na po ninyo ang serbisyo. Hindi pa ako nakakita ng honesty na ganyan saan man. Tumingin si Manny pabalik sa receptionist, ang kanyang tono ay kalmado ngunit matatag. Mukhang higit pa si Daniel kaysa sa ipininta niyo sa kanya. Kinagat ng receptionist ang kanyang panga, ang kanyang arrogance ay sa wakas ay nabiyak sa bigat ng hindi mapag-aalinlangan na katotohanan. Ang susunod na gagawin ni Manny ay hindi lamang pararangalan si Daniel, kundi yuyugyugin ang buong hotel sa kanyang core. Lalong tumahimik ang lobby, ang mga bulong ay nawala habang nanatili ang bigat ng kwento ni Daniel sa lahat. Ang mga bisita at staff ay nagsimulang mapagtanto ang pagkakaiba sa pagitan ng itsura at karakter, pero ang tensyon ay hindi pa umabot sa ruro. Si Manny Pacquiao, kalmado at unasuming, ay tumayo at lumapit muli sa front desk. Sa pagkakataong ito ay dala niya hindi lang tahimik na authority, kundi ang hindi mapag-aalinlangan na presensya ng katotohanan. Tumuwid ang receptionist sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumula. Sir, sabi niya ng matalas, sinusubukang makuha muli ang kontrol. Please, lubos na inappropriate ito.
Nagdudulot kayo ng scene. Nag-sweep ang tingin ni Manny sa kwarto, tinatanggap ang staff, ang mga bisita, at si Daniel na tahimik na nakatayo malapit. Ang kanyang tono ay malambot, ngunit bawat salita ay may bigat ng hindi mapag-aalinlangan na authority. Ano ang inappropriate, simula niya ng mabagal, ay ang pagtawanan sa mismong mga taong nagpapatakbo ng hotel na ito. Ano ang inappropriate ay ang paghatol sa halaga ng isang tao, base sa kung ano ang suot niya o ano ang kanyang isinusuot. Ang mga bisita na dating lumalapit, curious, ay lalong lumapit ngayon, nararamdaman ang gravity ng nangyayari. Isang katahimikan ang bumalot sa lobby. Kahit ang mahinang kalabog ng mga gulong ng luggage, ay parang tumigil habang nagpatuloy si Manny, ang kanyang boses ay measured ngunit matatag. Ang respeto, sabi niya, binibigyang diin ang salita, ay hindi isang luxury na nakalaan lang sa mga makakabayad ng suite. Ito ang minimum na karapat-dapat sa bawat tao. Si Daniel dito, itinuro niya patungo sa yaong bellboy. Ay nagtatrabaho ng walang tigil sa hirap, pagod, at kahihiyan, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya, at gayon paman ay tinatrato siya na parang invisible. Bahagyang nanginig ang mga kamay ng receptionist, ang kanyang arrogance ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng hindi mapag-aalinlangan na katotohanan ng mga salita ni Manny. Nagpalitan ng guilty looks ang mga bisita. Ilan ay tumango ng tahimik, kinikilala ang kanilang sariling complicity sa judgment na kanilang ipinasa. Kahit ang junior staff ay umiwas ng tingin, nahihiya sa harsh na realidad na inilantad ni Manny. Lumapit si Manny sa desk, ang kanyang boses ay hindi natitinag. Ang hotel na ito ay ipinagmamalaki ang luxury, sabi niya. Pero ang tunay na luxury ay hindi ang mga chandelier, silk drapes, o marmol na sahig. Ang tunay na luxury ay ang pagtrato sa bawat tao ng may kabaitan, dignity at respeto. Kung wala ito, ang lahat ng ginto sa lobby na ito ay walang saysay. Tumigil siya, hinayaan ang mga salita na lumubog. Makapal ang hangin sa reflection, at kahit ang pinaka-arrogant na staff ay napilitang harapin ang realidad ng kanilang pag-ugali. Ang mga bisita na dating tumatawa ng mahina kay Daniel ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may admiration, ang kanilang naunang judgment ay napalitan ng shame at pag-unawa. Pagkatapos ay direktang tinugon ni Manny ang receptionist. Hindi ka nakakita ng bisita, sabi niya ng gently, ngunit matatag. Nakita mo ang isang taong akala mo ay mas mababa sa iyo, at iyon ay hindi katanggap-tanggap. Nababa ang kanyang mga mata, ang shame ay napalitan ng smugness na dating suot niya ng may kumpiyansa. Nag-shift ng uncomfortable ang staff sa paligid niya. Ang lobby, na dating puno ng mga bulong at arrogance, ay ngayon ay parang isang stage kung saan ang katotohanan ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa kapangyarihan. Tumingin si Manny kay Daniel, inilagay ang isang reassuring na kamay sa balikat ng bata. Higit pa ang dignity na dala mo sa iyong sira-sirang sapatos, kaysa sa buong hotel na ito sa kanyang pinakintab na pader, sabi niya. Ang iyong hard work, ang iyong sacrifice, ang iyong kabaitan. Mas mahalaga ang mga iyon kaysa sa kahit anong luxury na maibibigay ng lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ni Daniel, ang mga luha ay nagbabanta na bumagsak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakikita siya, hindi lang bilang isang worker, kundi bilang isang tao na ang efforts at integrity ay mahalaga. Ang mga bisita na nakarinig ng exchange ay ngayon ay pumalakpak ng mahina, hindi para kay Manny, kundi para sa recognition ng isang bagay na matagal na nilang hindi napansin. Hindi pa tapos si Manny. Kinuha niya ang kanyang phone at gumawa ng mabilis na tawag. Pagkatapos mag-hang up, umiti siya. Simula sa sandaling ito, anunsyo niya, ang kanyang boses ay kumalat sa lobby. Ako mismo ang titiyakin na makukuha ni Daniel ang medical care na kailangan ng kanyang nanay. At Daniel, kung gusto mo, gusto kong isponsor ang iyong edukasyon para matapos mo ang sinimulan mo. Sumabog ang lobby, tunay na palakpakan ang pumuno sa kwarto. Pumalakpak ang mga bisita, ilan ay tumayo, na antig hindi sa celebrity, kundi sa integrity at compassion na ipinakita ni Manny. Halos bumigay ang tuhod ni Daniel, ang kanyang kamay ay tumakip sa kanyang bibig habang puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang batang dating nakaramdam ng invisible ay ngayon ay nasa gitna ng admiration at pag-asa. Nalugmok ang receptionist sa kanyang upuan, humbled at tahimik, ang kanyang arrogance ay hubad sa katotohanan at kabaitan. Wala na siyang maipagtanggol. Nagbigay si Manny ng reassuring nod kay Daniel. Hindi pa tapos ang iyong kwento, bulong niya. Ngayon lang ang simula,
Sa isang sandali, ganap na tahimik ang lobby, ang hangin ay mabigat sa reflection at awe. Ang mga gintong chandelier ay parang nagningning ng iba ngayon, hindi bilang simbolo ng yaman, kundi bilang saksi sa kapangyarihan ng humility, dignity at respeto. Nakakita ka na ba ng isang taong tumaas hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pasensya at empathy? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lobby na ito? Comment below. Gusto naming marinig ang iyong perspektibo. Ang mga huling salita ni Manny ay mag-iiwan sa hotel na magpakailanman na nabago, pero ang kanyang mga aral ay higit pa sa kwarto na ito. Si Manny Pacquiao ay nakatayo malapit sa exit ng hotel lobby. Ang kanyang presensya ay commanding ngunit kalmado habang sinisipsip ng kwarto ang bigat ng nangyari. Ang staff na dating nag-dismiss kay Daniel ay ngayon ay nakatitig sa kanya sa tahimik na reflection, habang ang mga bisita ay nanonood ng tahimik, marami pa ring nagpoproseso sa pagbabago ng energy. Ang hotel, na dating umuunlad sa appearances at prestige, ay ngayon ay nasuspinde sa isang atmosphere na mabigat sa accountability at awareness. Si Daniel, na patuloy na nanginginig, ay tumingala kay Manny. Ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang baba ay tumaas sa isang bagong uri ng pride. Sa loob ng maraming taon, dala niya ang bigat ng invisibility, ang tahimik na judgment ng mga hindi nakakita sa kanya bilang higit pa sa isang unipormadong worker. Ngayon, sa ilang minuto lang, ang pasanin na iyon ay naalis, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng isang taong nakakita sa kanya, talagang nakakita sa kanya at kinilala ang kanyang worth. Tumingin si Manny pabalik sa crowd sa huling pagkakataon. Tandaan niyo ito, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot ngunit resonant, pumupuno sa bawat sulok ng lobby. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi sinusukat sa titulo, pera o fame. Sinusukat ito sa kung paano natin tratuhin ang iba, lalo na ang mga mukhang mas maliit sa atin. Dahil isang araw, maaaring ang kanilang kabaitan, kanilang integrity, o kanilang tapang ang magbabago ng lahat para sa atin. Isang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Kahit ang receptionist, ang kanyang ulo ay nakayuko sa shame, ay naramdaman ang hapdi ng katotohanan sa kanyang mga salita. Ang junior staff ay nanonood ng inspired at thoughtful, habang ang mga bisita ay nagbulungan sa isa't isa, nagre-reflect sa kanilang sariling judgments at pag-ugali. Pagkatapos ay tumingin muli si Manny kay Daniel, inilagay ang parehong mga kamay ng gently sa mga balikat ng binata. Ito ang iyong sandali, sabi niya ng tahimik. Tumayo ng matatag. Nagtiis ka. Nagtrabaho ka ng husto. At dala mo ang higit na responsibilidad kaysa sa karamihan ay maiisip. Mula ngayon, makikita ka ng mga tao ng iba, pero huwag kalimutan na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa humility, pasensya at kabaitan. Tumango si Daniel, ang mga luha ay patuloy na kumikinang, ngunit ngayon ay halo na ng pride at determinasyon. Tumuwid ang kanyang posture, ang kanyang maliit na katawan ay puno ng bagong confidence. Nakita siya, nirespeto, at pinahalagahan para sa kung sino talaga siya, hindi sa itsura, yaman o status. Kinuha ni Manny ang kanyang bag at nagsimulang lumakad patungo sa exit. Instinctively na naghiwalay ang crowd, isang collective recognition ng kanyang presensya at impluensya. Nang marating niya ang mga pinto, bahagyang tumigil siya at tumingin pabalik, nagbigay ng huling piraso ng karunungan. Ang mga titulo, uniforme, bank accounts, hindi nila tinutukoy ang halaga ng isang tao. Ang respeto, dignity at kabaitan ang tunay na sukat ng greatness. Tratuhin ang lahat ng may pag-aalaga, kahit walang nakakakita. Iyon ang legacy na iniiwan natin. Sa ganito, lumabas siya, iniwan ang isang lobby na magpakailanman na nabago. Ang dating arrogant na staff ay ngayon ay introspective. Ang mga bisita ay tahimik na muling sinusuri ang kanilang sariling judgments. At si Daniel, na dating invisible, ay ngayon ay nakatayo sa gitna ng attention, empowered at celebrated. Parang huminga ng iba ang hotel. Ang marmol na sahig at chandelier ay nanatiling pareho, ngunit ang kanilang kahalagahan ay nagbago. Hindi na sila simbolo ng superficial luxury. Ngayon ay tahimik na backdrop sila sa isang aral sa humanity, humility, at empathy na mananatili ng mas matagal kaysa sa ningning ng ginto o kristal. Sa malapit, ang porter at housekeeper ay nagpalitan ng tingin na inspired sa ginawa ni Manny. Kahit ang mga bisita na dating tumawa kay Daniel ay ngayon ay lumapit sa kanya na may mga salita ng encouragement at acknowledgement.
Ang maliliit na gestures ng respeto na dating hindi napapansin ay naging meaningful na acts of connection. Nanatili ang receptionist sa kanyang desk, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang authority ng walang empathy ay hollow, at ang judgment ng walang pag-unawa ay destructive. Ang presensya ni Manny ay inilantad hindi lamang ang kanyang pag-ugali, kundi ang kultura ng dismissal at bias na tumagos sa hotel. Hindi na siya makakapagtago sa likod ng pinakintab na surface ng kanyang role. Nagkita ang mga mata ni Daniel kay Manny sa huling pagkakataon sa bukas na pinto. Binigkas niya ng tahimik ang isang isalamat na ibinalik ni Manny ng may banayad na nod at maliit na ngiti. Ang nod na iyon ay higit pa sa acknowledgement. Ito ay validation, encouragement, at ang pagpapasa ng isang aral na mananatili kay Daniel sa buong buhay niya. Isipin ang iyong sariling buhay. Nakahatol ka na ba sa isang tao base sa kanyang itsura o hindi napansin ang halaga ng tahimik na effort at integrity? Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood. I-share ang iyong mga iniisip sa comments. Mahalaga ang iyong kwento. Habang sumara ang mga pinto sa likod ni Manny, nanatiling transformed ang lobby. Nagbulungan ng thoughtful ang mga bisita. Tumuwid ang staff ng may bagong respeto, at si Daniel ay nakatayo ng mas matangkad kaysa sa mga nakaraang taon. Ang hotel, sa lahat ng kanyang grandeur at polish, ay naalala na ang tunay na halaga ay hindi nasa yaman o status, kundi sa dignity na ibinibigay natin sa isa't isa. At sa sandaling iyon, isang tao ang nagbago ng higit pa sa isang hotel. Naalala niya sa lahat na naroroon na ang kabaitan, respeto at humility ang pinakamalaking legacies na maiiwan ng sinuman.